Hi, ako si Dave. At ako naman si Zach. Welcome to Anong Baon Mo Podcast. Think of this as your recess break from academics. Anong Baon Mo helps you reflect, process, and prepare for life beyond the classroom. Kasi hindi lang dapat diploma ang bit-bit mo after school. Dapat may baon kaming life lesson at skills na magagamit mo sa real world. Isa ka bang estudyante na nalilito kung anong course ang pipiliin? Nahihirapan ka bang mag-decide kung anong career path ang tatahakin mo? O baka naman minsan, pakiramdam mo parang wala kang direksyon? Kung oo, don't worry, di ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Pero alam mo bang may isang bagay na makakatulong sa'yo? Ito ang pag-alam ng iyong values. Tama. Sa episode na to, pag-uusapan natin ano ang values at bakit mo ito kailangang alamin? Bakit ito mahalaga? Paano mo malalaman kung ano ang tunay mong values at paano mo makagamit ang values para gumawa ng mas matinong desisyon sa buhay? Baka iniisip nyo, pang matanda lang yan eh. Pero promise, super relevant to. Lalo na kung estudyante ka na dumadaan sa matitinding hamon sa buhay. Kulang sa pera, hindi sigurado sa career, o baka hirap ka i-balance yung school or responsibilities sa pamilya. Ay, mukhang exciting yan ah. Kaya today, sabay-sabay tayong matuto. I encourage you na maglaan ng oras na mapakinggan ang podcast na ito. May mga activities tayong gagawin. Mas mainam na meron kayong papel at ballpen or pwede din yung cellphone for your note-taking. Yes, available din ang digital worksheet for this episode to guide you sa activities natin sa podcast na ito. Punta lang kayo sa comment section ng episode na to at i-click or i-copy yung link. Kung gusto nyo namang pag-usapan ang podcast na to kasama ang inyong grupo, mga kaibigan o classmates, maaari ninyong i-download ang group discussion guide. Punta lang kayo ulit sa comment section ng episode na to at i-click or i-copy yung link. Sa guide na to, makakahanap kayo ng mga gabay sa discussion, mga tanong para sa reflection at sharing at small group activities na makakatulong para mas mapalalim ang inyong pag-unawa sa topic. Ready ka na? Tara, simulan na natin! Unahin natin yung anong mga bagay na sobrang big deal para sa'yo. Pero sa iba parang wala lang. Ikaw Zach, ano kaya? Ito mga example natin. Yung zine zone sa chat, kahit emoji lang basta mag-reply, parang big deal sa'yo. Or pag may nagsasara ng electric fan at hindi naman sila gumagamit, hindi nila sinasara. Kapag may nagtutupi ng libro o napo-fold ng page. Ikaw Zach, mayroon ka bang parang di naman ganun kasobrang big deal pero sa'yo wala lang? Sa akin Dave, hindi ko alam kung wala lang ba talaga ito. Pero para sa akin, pag meron ako nakikitang nagli-littering, hindi ko kaya eh. Oo, yung nagbabasa. Naalala ko yan, yung pag may nagtatapon ng basura. Lalo na yung mga pag nasa kalsada ka, nakikita mo yung kotse sa harap, biglang magtatapon lang sa labas. Oo, naalala ko yung kwento mo niyan, Zach, na may kinall out ka at kinausap ka na stranger dahil nagtapon. Ay, oo. Yan na yan yun. Yung ano, Zach, yung anong weirdo combination ng pagkain na for some reason nagugustuhan mo. Yung iba gusto nila hotdog at condensed milk. Ako, yung isda na paksiw na may mayonnaise. Isda na paksiw na may mayonnaise? Totoo ba to, Dave? Oo. Ano lasa nun? Masarap siya para sa akin pero for yung mga kasama kong kumakain, nawiwirdohan sila. Nandidiris na minsan.
Kakaiba nga, Dave. Ako naman, dati meron akong ginagawa. Kanin at piatos. Yun. Yun Parang iba. Yun na. Parang iba. Masarap Hindi ko din, din masarap din. ma-imagine. Kanin at siguro manghuan na chicharon. Manghuan, oo. Pwede pa. Pero kanin at piatos. Masarap. Tapos cheese flavor or Cheese sour flavor. cream or roasted beef. Ano nga yan? Weird nga yan. Pero, kung yung Zach, kung may isang unwritten rule na gusto mong gawing official rule ng mundo, ano yun? Yung iba, nakakatawa to, pero yung sana bawal mag-reply ng K lang sa mahaba mong message. Ang haba-haba ng sinabi mo, nag-explain ka, tapos yung sagot sa'yo, K. Ikaw. Siguro ito, unwritten rule para sa buong mundo. Bawal sumagot ng kahit ano kung tatanungin ka kung anong gusto mong kainin. Oo nga. Yan yung, kaya may nakita ko minsan sa internet na yung pangalan ng restaurant nila, kahit ano. Para pag magkatanungan yung mga bagbabakada, saan tayo kain? O anong gusto mo? Kahit ano. Doon na lang. Ang galing. Thank you, Dave, sa mga tanong na yan. At nakakatuwa ang ating mga sagot. Yung mga sagot natin, kahit gaano pa sila ka-random o kakwela, nagpapakita na may kanya-kanya tayong paninindigan at mga preferences. Pero alam nyo ba, ganyan din sa values. May mga bagay tayo na pinahalagahan na maaaring hindi ganun kahalaga para sa iba. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano ba hinuhubog ng values ang ating mga desisyon, ugali, at yung pananaw natin sa buhay, Dave. Bakit mahalaga ito sa mga estudyante? Bakit nga ba, Zach? Sa mga estudyanteng nakikinig nito, bakit to mahalaga? Marami kasi ang nag-iisip na values at strengths ay para lang sa adults. Bata pa ako para isipin yan. Or mas may iba pa akong mas mahalagang isipin. Like makapasa lang sa school, makahanap ng racket, side hustle para makatulong sa pamilya. Or yung ka-situationship mo. Baka meron. Parang yung iba dyan, nakaka-relate dyan, ka-situationship. Bakit ba kailangan ko pa isipin yung values? Mas importante sa akin yung crush ko ngayon. Oo, diba? tama. Ba't ba ako nakikinig dito? I-chat ko na lang yung crush ko. Oo, pero totoo ba yun? Kailangan ba natin pag-usapan kahit estudyante pa lang? Reality check, mga kaibigan, kahit estudyante, may maliit at malalaking desisyon na dapat gawin. Kunyari, ano ang unahin sa schedule? Mag-aral o magpahinga? Diba? Minsan mag-aral, minsan magpahinga. Pupunta ba sa klase o mag-absent na lang, sama na lang sa barkada, nagkayayaan. Ano ang gagawin sa free time? Mag-aaral, mag-Facebook o matutulog. Di ba? Ang dami nating mga desisyon kahit estudyante pa lang tayo na mahalaga talaga ang values. Katulad nito, sasama ba ako sa barkada ko o uuwi na lang ako agad? Pagkatapos ng klase. Or ano kayang course ang pipiliin ko? Anong school o university ang aking a-applyan or papasukan? Magpa-part-time job ba ako habang nag-aaral? O magda-drop out na lang ba ako? O lilipat ng ibang course or ibang school? Ang dami nating pwede isipin. Sasali ba sa reviews classes para sa board exam? O magsi-self-study? Ito, baka naisip mo na rin to, liligawan ko ba or hindi? Sasagutin ko ba siya or hindi? Iniisip ko ano bang mas dyan? Ano bang mas mahirap na na problema? Yung liligawan ko ba o hindi? Or dun ka sa sasagutin ko ba siya o hindi? Parehong mahirap, pero 'di ba kahit anong edad natin, kahit anong stage tayo sa buhay, estudyante, adult, kailangan natin yung values. Kailangan natin ng gabay para sa ating decision making. Yan ang makakatulong sa atin para sa magandang kinabukasan. Tama. Agree. Pero pag-usapan natin, Zach, ano ba ang values?
Diba? Kanina pa natin sinasabi to, kanina pa natin pinag-uusapan. Pero ano ba ito? Alam mo, yung mga moments na may decision kang kailangan gawin, tapos parang may, ewan ko kung na experience mo na to, Zach, may internal debate ka sa utak mo na, teka nga, gagawin ko ba to? Tama ba to? Or worth it ba to? Talaga bang, worth it ko bang sagutin siya? Di ba? Or worth it ko bang ligawan siya? Worth it ko bang hindi ituloy yung pag-aaral ko at mag-social media na lang? Well, most of the time, ang sagot sa tanong na yan ay nakadepende sa values natin. Pero ano nga ba ang values? Sa simpleng salita, Zach, at mga nakikinig, ang values ang mga bagay na importante sa atin sa buhay. Kung ano yung iniisip mong importante para sa'yo, yan yung kakambal ng values mo. Lahat tayo may iba't ibang values. May mga taong pinapahalagahan nila ang tagumpay, success. Yung iba, mas mataas ang pagpapahalaga nila sa security o kaya yung pagtulong sa iba. Pero hindi pare-pareho ang halaga ng bawat value sa atin. Yung mahalaga sa'yo o pwedeng hindi big deal sa iba. Ayon sa isang pag-aaral at tinawag itong the value theory, may 6 na importanteng katangian ang value. Pag-usapan natin isa-isa. Una, values are beliefs that make us feel something deeply. As a student, kung mahalaga sa iyo ang excellence tapos may group project kayong ginagawa, ay may makaka-relate dito at may isang member na hindi nag-i-effort. Kakainis, di ba? Kakainis. Pero kapag lahat nagtatrabaho ng maayos, ang fulfilling ng feeling. That points us kung ano yung so importante sa atin na lahat nagko-contribute at lahat nagbibigay ng excellent contribution dun sa ginagawa natin sa group. Kaya na bubuisit tayo, naiinis tayo pag mayroong hindi nagtatrabaho tapos pare-pareho lang kayo ng grado lahat, di ba? In our families, kung importante sa iyo ang respeto tapos hindi pinapakinggan ng mga magulang mo ang opinion mo sa isang bagay, pwede kang makaramdam ng frustration. Pero kapag napakinggan ka at nirespeto yung mga choices mo, ang gaan sa pakiramdam. Sa mga kaibigan natin, kung ang value mo ay trust, pagtitiwala, tapos malalaman mong yung kaibigan mo pala ay nagkakalat ng sikretong siya lang ang pinagsabihan mo. Nako, 'di ba? Masasaktan ka, masakit 'yun sa iyo. Kasi mahalaga sa iyo yung trust, mahalaga sa iyo yung tiwala. Pero kung alam mong mapagkakatiwalaan yung mga kaibigan mo, ang sarap sa feeling dahil safe yung feeling mo sa kanila. O sa mga hindi naman ka-situationship, sana hindi ka-situationship, but if you are in a romantic relationship ngayon habang nakikinig dito, yung iba, malamang baka hindi umamin. Kung mahalaga sa'yo ang independence, pero lagi kang kinokontrol ng partner mo, bawal ka lumabas, bawal ka makipagkaibigan sa opposite sex, akin na yung cellphone mo, yung password mo, dapat alam ko. Dapat kung saan ka, minuto, nag-update ka, nagsiselfie ka. Dapat tinatawagan kita para alam kong sila talaga yung kasama mo. Sobrang draining nun. Pero kapag may respeto sa space at freedom ng isa't isa, ang gaan ng relationship. So itong mga triggers na to would give you an idea kung ano yung mahalaga para sa'yo. Ang ganda, Dave. Tama ka. Mga values natin ay mga paniniwala natin at nakakapagbigay sa atin ng ating nararamdaman natin pag mga ganyang sitwasyon. Isa pang katangian ng values. Values motivate us to act. It motivates us to act. Kunyari, as a student, kung mahalaga sa iyo ang perseverance o pagsisikap, kahit mahirap ang subject, gagawa ka ng paraan para matuto. Tama. Magre-review ka, magtatanong sa teacher, o magpapractice ng extra problems. Dahil nga mahalaga sa iyo. Inspired kang gawin yung mga bagay in connection with that. Yes. Sa pamilya, kunyari, kung mahalaga sa iyo ang responsibilidad
natural sa iyo ang tumulong sa gawaing bahay Hmm. o mag-aral ng mabuti para hindi ka na makadagdag sa hirap na pinagdadaanan ng pamilya. Hindi mo na Tama. sila ma-disappoint yung mga magulang mo. Sa pagkakaibigan naman, in friendships, kung importante sa iyo ang loyalty, syempre, pagtatanggol mo ang kaibigan mo kapag may naninira sa kanya. Oo. Naalala ko yan, may ganyan akong kwento. Imbis na makisali ka sa chismis o paninira dahil mahalaga sa iyo ang loyalty, hindi ka makikisali. Hindi ka makikisali. Hindi mo dadagdagan kung ano man yung napakinggan mo, di ba? Sa usapan. Sa romantic relationships, sa mga mag-boyfriend, girlfriend o kaya papunta pa lang doon. Meron ba dyan sa inyo, mga nakikinig? Oh, ayaw umamin. Kung mahalaga sa inyo ang commitment o kung mahalaga sa iyo personally ang commitment, hindi ka siguro basta-basta susuko sa relasyon, no? Kapag may problema. Ganun ba yung ginawa mo, Zach? Kahit minsan may mabigat na pinagdadaanan kayong mag-partner, gagawa nyo ng paraan para ayusin at intindihin. Dahil nga, mahalaga sa iyo ang commitment. Actually, ito pa, Dave, isa pang magandang katangian ng values. Values apply anywhere. Kahit saan. Oo. Hindi selective. Oo. Kahit nasa ang sitwasyon ka, dala-dala mo yung values mo. Kunyari, estudyante, kung ikaw ay honest, kung ang value mo ay honesty, hindi lang sa exam. Kapag group project, hindi ka rin kukuha ng credit sa effort ng iba. Oh, yan dami niyan. Hugot yan ng iba. Ako yung gumawa, pero pare-pareho tayo ng grade or sinabi mo sa teacher na hindi, pare-pareho kami yung gumawa niyan pero natulog ka lang pala. Hindi ka sumipot sa group meeting. Yan. Kung sa pamilya, kunyari ang value mo ay mahalaga sa'yo ang respeto. Respect. Hindi lang dapat sa school, kundi pati sa bahay. Ibig sabihin, marunong kang makinig at hindi puro sagot sa magulang. Consistent. Yan, Kahit oo. saan ka ilagay, value mo ay lalabas. Oo. Sa friendships, ang trust, tiwala. Hindi lang din sa romantic relationship, kundi pati sa friendships. Oo, mahalaga diba? yan kahit sa friendship. Kunyari, may kinuwento ko sa'yo, Dave. Nagtitiwala ako sa'yo na hindi mo yan ipagkakalat sa iba. Ganun din, kapag nangako kang, kunyari, dadalo ka sa isang mahalagang event, ng Ay, kaibigan mo, ito. Daming tamang-tama dito. gagawin mo talaga. Pag sinabi mo pupunta ka, pupunta ka. Hindi yung paasahin mo na pupunta ka pero hindi ka pala sisipot. Tama. Kunwari naman, sa romantic relationships, ang honesty, hindi lang yan tungkol sa hindi pagsisinungaling eh. Kasama rin dito ang pagiging bukas sa nararamdaman mo. At hindi mo pinapaikot yung partner mo. Magandang punto yan. Dahil nga, value mo ay honesty. Mahalaga sa iyo ang hindi lang, honesty. hindi ka nagsisinungaling, pero bukas ka din, you're open. Sinasabi mo dun sa mahal mo sa buhay kung anong nararamdaman mo. Ang ganda nun. Values, ang values din, Zach, also help us decide kung ano yung tama at mali. Oo. 'Di ba? Parang kung itong mga values na to tinutulungan tayo o may epekto kung paano tayo mamili kung ano yung tama at mali. Sa mga estudyanteng nakikinig, 'di ba? Kung ang value mo ay integrity, hindi ka mangungopya sa exam. Kahit madali lang gawin. Kahit na nangopya ka ba minsan, Zach? Siguro. Wala, ayaw umamin. Ikaw confess na lang natin. Diba? Dati. Diba? Kung value mo yun, kahit anong mangyari, kahit na yun yung paninindigan mo sa pamilya, kung mahalaga sa iyo ang kindness, diba? Pipiliin mo tulungan ang kapatid mo sa assignment niya kaysa sa baliwalain siya kahit di ka naman busy. Diba? Tutulungan mo. Yung mga kaibigan mo dahil value mo yung honesty, hindi ka magsisinungaling sa kaibigan mo kahit alam mong magagalit siya pag nalaman niya yung totoo. So isasabihin mo kung ano yung tama, kung ano yung na totoong nangyari dahil importante sa iyong maging
totoo at magpapakatotoo. Diba? Sa mga may jowa at ka-situationship dyan, diba? Kung mahalaga sa iyo ang, gaya ng pinag-usapan namin ni Zach kanina, loyalty, diba? Hindi mo i-entertain ang iba kahit na maraming nagpaparamdam sa iyo. Kasi nag-commit ka na sa isang tao, di ba? Problema mo yata to Dave dati. Dati? Nung kabataan mo. Problema nila kasi sila kasi yung nagpaparamdam eh. Baka maniwala sila. Values po ang pinag-uusapan natin. No? At ibang aspeto ng values ay values have a ranking in our life. Merong ranking. Merong mga values na importante sa'yo, pero may mga values, Zach, na mas importante sa'yo. At may mga values na pinaka-importante sa'yo. Meron silang ranking. Hindi sila pare-pareho ng importansya. Diba? For example, pag estudyante ka ngayon, may ibang estudyante na inuunang academics kaysa sa social life. Pero meron ding mas pinapahalagahan nila yung friendships kaysa sa perfect grade. Diba? May mga kakilala tayong ganyan. Saan ba ako dito? Feeling ko ako yung una. Yung inuuna yung academics. Bahala yung mga kaibigan. Pero may mga grupo ako, mga kaibigan na hindi namin kailangan ng perfect grades. Basta masaya kaming magkakabarkada habang nag-aaral. Diba? May mga pamilya na ang priority nila ay financial stability. Kaya nagtatrabaho sa abroad yung mga magulang. Pero may ibang pamilya na mas mahalaga sa kanila ang pagiging buo, magkakasama. Kaya kahit maliit ang kita, mas pinipili nilang magkasama at pagkasahin kung anong meron. Tama. Sa mga may kaibigan dyan, may mga taong mas pinapahalagahan nila ang independence. Kaya ayaw nila ng clingy na kaibigan. Yung gusto kahit saan ka pupunta, bubuntot din. Diba? May mga taong ganyan eh. Kasi values nila na independence kahit na magkaibigan tayo. Pero meron din tayong kakilala, Zach. May mga tao tayong na-encounter na gusto nila laging kasama at updated sa nangyayari sa mga kaibigan nila. Yung mga in a relationship naman dyan, may mga taong mas mahalaga ang security. Gusto nila stable, long-term relationship. Pero may iba na mas pinapahalagahan nila ang freedom. Kaya mas gusto nila yung relationship na situationship nga tawag ngayon dito eh. Yung mga relationship na walang label. Okay lang ako na walang label. Basta may freedom. Pero in a relationship tayo. Yan. Thank you, Dave. Ang ganda nun. Isa pang aspeto ng values ay ito. Values guide our actions. Lalo na kapag merong kapalit. When there's a trade-off. Yan. Kunyari, estudyante ka. Gusto mong makatapos. Gusto mong maging achiever. Pero gusto mo rin ng social life. So trade-off. Anong pipiliin mo? Minsan, kailangan nating pumili. Mag-aaral ka ba para sa quiz bukas o sasama ka sa gala ng tropa? At kung ano man yung decision mo, action mo, Zach, dyan sa tanong na yan, magdidepende sa kung anong value mo. Yes. At anong pinapahalagahan mo. Tama. Sa pamilya, kunyari may gusto mong tumulong sana sa gastusin sa bahay. Pero, meron kang dream job eh. Kaya lang mababa ang sahod. Mababa sa simula, pero may career growth opportunity naman. Mahirap magdesisyon kung ano unahin mo. Ang pangarap mo ba? O ang financial needs ng madaming pamilya? nakaka-relate dyan ngayon for sure, Zach. Dyan sa kwento na yan. Sa pagkakaibigan, kung ang value mo ay honesty, pero ayaw mong masaktan ng kaibigan mo, magpapakatotoo ka ba kahit alam mo hindi niya magugustuhan ang sasabihin mo? Legit na concern. Legit. Nako, mahirap nga yan, di ba? Sa romantic relationships, kung gusto mo ng stability, pero gusto rin ng partner mo, o gusto mo rin ng excitement sa relationship, yan. Paano mo babalansehin? Stability at excitement. Maghahanap ka ba ng adventure na hindi sisira sa commitment mo sa partner mo?
Ang ganda ng mga punto na yun, Zach. Yan, Dave. Talagang ang values natin gumagabay sa mga action natin. At ito, isa pang aspeto ng values. Values are personal, pero hindi laging fixed. Oh, nagbabago. Nagbabago din siya. Hindi siya forever. Oo. Pwede siyang magbago. Sige nga, Zach, pag-usapan natin. May mga values tayo na consistent over time. Pero meron din tayong mga values na nagbabago habang tumatanda tayo. O minsan dala ng mga experiences natin sa buhay. Kunwari, Dave, nung high school ka, baka ang mahalaga sa'yo ay fun at pagkakaibigan. Barkada mo. Pero ngayon... Parang hindi ako yan. Ako to. Pero ngayon, dahil gagraduate ka na, graduating student ka na, pinapahalagahan mo na ang growth at ang future mo. Ako to. Ako yung boring na mas mahalaga yung pag-aaral kaysa sa pagkakaibigan. Ayan. Ikaw ba, Dave, kung may value ka na dati mong iniisip na hindi mahalaga, pero ngayon mahalaga na para sa'yo, ano ba yun? Ako, Zach, nung estudyante ako, masyado akong rigid, meaning nakatingin lang ako sa academics. Yun lang. And super competitive. Competitive. Mahalaga siya. Anong sabi mo? Kung wala dati mong iniisip na di mahalaga, pero ngayon sobrang importante sa'yo. Dahil nga, ganun ako ka-academics, hindi masyadong mahalaga sa akin yung pagkakaibigan. In a way. Kumbaga kung papipiliin ako, yung gala ng tropa o mag-aaral ako. Okay. Siyempre, yun yung importante para sa isang estudyante. Pero habang tumatagal, inisip ko din na kailangan ko din siyang balansehin kasi hindi din healthy na puro ka lang din aral pero hindi ka naman masaya. Tama. Sa ginagawa mo or wala kang support system. Mm-hmm. Pero with that being said, Zach, hindi din pwedeng puro ka lang din naman barkada tapos hindi mo naman siniseryoso yung aral. Mm-hmm. So, it's a process, it's a journey. Yes. Thank you, Dave. Ang ganda ng kinuwento mo. Sa huli, ang values natin, yan ang gagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay at kung ano yung mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Kaya, mga kaibigan, mahalaga kilalanin at unawain kung ano ba talagang mahalaga sa'yo. Ano ba ang values mo? Ganda, Zach. Ano ba talaga ang pinapahalagahan mo sa buhay? Minsan, yung tanong na yan, ang sagot talaga yan makikita lang sa kung paano tayo mag-react sa mga bagay or kung alin yung pipiliin natin dun sa mga pinagkwentuhan natin kanina, Zach. Ikaw ba, Zach, may mga times ba na nahihirapan ka mag-decide kasi hindi mo alam kung ano ba mahalaga? Ano ba yung iisang value na tingin mong pinaka-importante sa'yo? Ayan. At bakit? Oo. Dati, ako naman yung kabaliktaran mo, Dave. Dahil Kaya kaming dalawa yung nandito at nag-uusap. Dahil ang pinipili ko ang barkada, ang gala. So ikaw yun. Pero dahil ngayon na tumatanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng mga responsibilidad, ngayon mas pinapahalagahan ko na ang perseverance, pagsisikap. Dahil para sa pamilya, sa asawa, sa anak, o sa simpleng bagay na sa pagtulong sa trabaho ko, sa kung saan man kailanganin, sa simbahan. May time ba, Zach, na kinailangan mong, dahil ito yung pinaniniwalaan mo, kailangan mo ipaglaban yung value na yun. At anong nangyari? Ako, nung estudyante ako, dahil value ko na irespeto yung time. Oras. Minsan, nabubuisit yung mga ka-groupmates ko kasi lagi kong nire-remind na pag sinabi natin na magme-meeting tayo ng alas 8, dapat alas 8 nagsimula na tayo kasi value ko at importante sa akin yung respeto sa oras ng iba. Ayan. Ako naman, Dave, may
may isang beses din na nasubok yung aking values. Oh. Sana makarelate pa rin kayo. Pero eto na sa trabaho na ako nito. Dahil ako'y isang salesman. Kumbaga, ang trabaho ko ay sa sales. Merong isang pagkakataon na ang katrabaho ko, ang boss ko, inuudyok akong gumawa ng hindi maganda para lang makabenta. Matuloy ang transaksyon namin sa kliyente. Naipit ako dahil yun talaga ang nakasanayan nila, ng kultura ng kumpanya nila. Pero dahil medyo sigurado ako sa value ko na hindi ako ganon klaseng tao, hindi ako mandadaya, hindi ako sumama sa kanila. Hindi mo tinuloy hindi yung ko transaction. tinuloy. Oo. Kaya talagang Dave, yung values natin, ang maggagabay talaga sa atin sa direksyon kung saan pupunta ang buhay natin. Yan. Ang magandang itanong, Dave, paano mo ba malalaman kung ano yung values mo? Yan, action item na tayo. Paano nga ba? Oo, convince na tayo, may values. Ano ba yung values? Ito, maganda to, Zach. Paano mo ba malalaman yung values mo? Yan. Hindi naman to magic na bigla ka na lang. Oo naman. Uy, ito yung values ko. Pak. Uy, napakinggan ko to. Alam ko na yung values ko. Oo, hindi siya ganon. Hindi lang basta-basta malalaman. Kailangan ng self-reflection at experience. Sige, pag-usapan natin yan, Zach. Ito yung mga steps para ma-discover natin kung ano ba yung values natin. Kasi baka may mga nakikinig sa atin ngayon na parang may point yung sinasabi nila. Pero saan ako magsisimula? Paano ko malalaman kung parang may clue ako pero yung malaman kung ano ba yung values ko? Ano bang mga steps ang pwede nilang gawin, Zach, para kahit paano ay masimulan yung pag-discover ng mga values nila? Tama. Number 1, self-reflection. Oh. Ano ba ang self-reflection? Ito yung tatanong mo sa sarili mo, ano ba ang nagpapasaya sa'yo? Hindi sino, Dave. Ano? Kasi baka ano yung nagpapasaya sa akin? Siya na yung values ko. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Pangalawa, ano ba ang nagpapagalit o nagpapalungkot? Yan ang mga pwede mong itanong sa self-reflection mo. Para malaman mo yung values mo, pag-isipan mo kung ano ba yung nagpapagalaw sa emosyon mo. Ano ba yung mga moments na nagtitrigger sa'yo ng saya, lungkot, galit? Yan. Kung may isang bagay na nagpapasaya, nagpapagalit o nagpapalungkot sa'yo, malamang meron tong kaugnayan sa isang value na mahalaga sa'yo. Kung baga clue yun. Oo. Binibigyan ka ng clue bakit ka ganyan mag-react sa isang bagay. It's pointing you to something na importante para sa'yo. Tama, Dave. Kunyari, masaya ka kapag may team effort sa group projects. Baka mahalaga sa'yo ang cooperation at teamwork. Yan. Or minsan naiinis ka kapag may hindi sumusunod sa rules. Yung kaklase mo, ang kulit, di ba? Hindi nakikinig. Malamang pinapahalagahan mo ang discipline or fairness, di ba? Or pwede rin minsan nalulungkot ka kapag nakikita mong may nahihirapan. Baka ang value mo ay kindness or compassion. Ganda. Step 1, self-reflection. Self-reflection. Anong sunod, Zach? Number 2, pagkatapos mo mag-self-reflect, you identify your key experiences. Experiences. Mga past ba to? Ayan. Aling moments ba sa buhay mo yung may malaking impact? Yung mga karanasan natin, lalo na yung may malakas na emotional impact. Hindi mo makakalimutan. Oo. Pwedeng positive or negative. Yan yung may sinasabi tungkol sa ating values. Kunyari, Dave, nung bata ka, may isang teacher na sumusuporta sa'yo at naniniwala sa kakayahan mo. Kaya ngayon, gusto mo maging supportive leader para sa iba. Pwede din na nagkaroon ka ng experience kung saan kailangan mong ipaglaban yung tama. Kaya mahalaga sa'yo yung justice or integrity. Justisya. Oo. Or baka naman lumaki kang laging nangangarap
ng magandang kinabukasan para sa pamilya mo. Kaya priority mo ang hard work at ambition. Yan. Self-reflection, identify key experiences. Yes. May pangatlo ba, Zach? Yes, after mong ma-identify yung mga key experiences, number 3, prioritize. Kung may 10 values ka, alin doon yung top 3? So kasi pwedeng madami kang mahalaga sa'yo, pero alin doon ang top 3? Tama, prioritize. Hindi natin kaya unahin ang lahat ng values ng sabay-sabay. Oo, for sure. Yung iba dyan, yung sinasabi nila, Dave, Zach, yung jowa naman pwedeng pagsabay-sabayin eh. Hindi yun. Hindi yun. Kailangan nating pumili kung ano yung pinaka-importante sa atin. Example, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng academic excellence or work-life balance, ano ang mas mahalaga sa'yo? Diba? Ganda yan. Or minsan, mas uunahin mo ba ang independence o mas gusto mong makasama lagi ang pamilya? Family-oriented ka kasi, di ba? Yan. Ang values, may hierarchy, sabi mo nga kanina, may ranking. At ito yung dahilan kung bakit ang mga tao, iba-iba yung priorities. Halimbawa, may estudyante, mas pinapahalagahan ang personal development kesa sa academic achievements. Habang yung iba naman, mas priority ang success, academic or career kesa sa friendships. Parang ako yun. So nakapag self-reflect ka na, Zach, in-identify mo na, nag-reminisce ka na, bumalik ka na sa past. Ano ba yung key experiences na malakas yung emotional impact sa'yo? Tapos, nag-prioritize ka na. Ito yung mga mahalaga sa akin. Ano ngayon yung susunod? Number 4, you have to test your values. Kailangan mong itest. Hindi lang pala sa exam may test. Pati sa values, kailangan mong itest. I-confirm mo kung ayun ba talaga. Tinutulungan ka ba ng values mo sa mga decision making mo sa buhay? Yan. Minsan kasi iniisip natin na mahalaga sa atin ang isang bagay. Pero pag dumating ang totoong sitwasyon, iba yung nagiging desisyon natin. Minsan iba yung sinasabi natin sa nilalaman ng puso natin. Yung iba nakakaisip niya na, oo nga, iba yung sinasabi niya pero hindi niya naman ginagawa. Sabi niya, honesty yung value niya pero ang hilig niya mangopya sa assignment ko. Correct. Ganyan. So, kailangan natin i-test yung values natin. Trial and error ang proseso ng pagtuklas sa totoong values natin. Examples ulit. Akala mo adventure ang gusto mo. Pero nung lumayo ka sa pamilya mo... May mga kilala akong ganito. Nung lumayo ka sa pamilya mo, tumawid ka ng ibang isla para makapag-aral, kahit ibang bayan nga lang O ibang bayan. Na-realize mo na mahalaga pala sa'yo, malapit yung pamilya mo. O kaya minsan gusto mo maging financially independent. Pero na-realize mo mas gusto mo magtrabaho sa isang meaningful career kaysa sa high-paying job na hindi mo gusto. Yan, dyan natin matitest sa totoong mga experience, totoong sitwasyon, kung ano yung talagang values natin. Ayon sa pag-aaral, noong 2014 ni Sheldon at ni Krieger. Yung mga classmates mo ba yan? Yan, mga kaibigan natin yan. Si Tito Shell. Ang mga taong pinipili ang careers na naka-align sa kanilang intrinsic values, kunyari, passion, purpose, yung mga taong yon na pinili nila yung trabahong align sa values nila, mas masaya daw sila sa buhay kaysa sa mga tao ang focus ay extrinsic values. Kunyari, pera, status. So mas masaya daw yung mga tao na yun ayon dun sa pag-aaral ni Tito Sheldon at Krieger. Oo. Intrinsic, ibig sabihin sa loob, sa puso mo. Paloob. Oo. Purpose. Versus extrinsic, labas. Pera, external. Titulo. Yan. Galing. May ibang step pa ba, Zach? So, magsulat kayo ha. Ilagay nyo yan. Unang step,
Pagkatapos nito, pwede niyong gawin. Unang step, self-reflection. Tapos, identify your key experiences. Tapos, prioritize. Ano ba sa mga na-identify nyo na values ang mas importante sa'yo? Tapos, i-test. Yun ba talaga? Importante ba talaga sa'yo yun? Ano yung panghuling step, Zach? Number 5. Consider external influences. Yan. External. Sa iba naman. Kanina, we're talking about extrinsic. Intrinsic, yeah. Intrinsic and extrinsic. So ito, external influences. Yan. Naapektuhan ba ng upbringing o culture mo yung values mo? Oh. So, yung pagpapalaki sa'yo, sino kasama mo habang lumalaki? Anong kultura ng pamilya mo? Ano yung sitwasyon nyo? Nakaka-apekto ba yan sa values mo? Yan. Hindi lang kasi personal experiences yung bumubuo ng values natin, Dave. So hindi lang personal. Oo, madalas, malaking impluwensya rin ang pamilya, kultura, pati lipunan natin. Di ba? Yan ang mga external influences. Kunyari, lumaki ka lagi kang sinasabihin na mag-aral ka mabuti para sa pamilya. Malamang. Isa sa core values mo ang responsibility at family-orientedness. Or kung nasa environment ka naman kung saan mahalaga ang creativity at self-expression, baka mas inclined ka sa mga creative pursuits, artistic pursuits. Yan. Or kung ang external influence mo, ang isang kultura na nasa isa kang culture na mahalaga ang community at bayanihan, malamang mataas ang value mo sa helping others. Yan. Ano yung mga, tanong lang Dave, tanong sa inyong lahat na nakikinig, ano yung mga karanasan na nagturo sa iyo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo? Ako, nung estudyante ako, Zach, nung bago tayo mag-proceed sa next, siguro, nung bumagsak ako sa isang subject, tinuro sa akin nung experience na yun na mahalaga pala sa akin yung pag-aaral. Kasi nalungkot ako. Na nalugmok ako dahil uulitin ko yung subject na yun sa susunod na taon. Meaning, yung mga original kong batchmates, hindi ko na makakasabay graduate. Kasi may iwan ako. So yun, malaki yung tinuro na yun sa akin. Pero tuloy natin to at laliman natin yung usapan natin. Paano kung hindi tugma ang track or course ko sa values ko? Di ba? May mga tao dyan siguro na, okay, alam ko na to, pero nandito na ako eh. Parang hindi naman ito yun. Or baka napapatanong kung, ito ba talaga yun? Di ba? Hindi kasi lahat ng estudyante may choice sa course na kinuha nila. Di ba? Anong strand, anong course? Choice nyo ba yan? Kung choice nyo yan, kung nasaan kayo ngayon, it's a blessing. Diba? It's a blessing na, pero hindi lahat, yun yung realidad. Madami ang dahilan kung bakit nangyayari yung hindi mo talaga gusto kung nasaan ka sa mga estudyante ngayon. Una, may mga pamilya na hindi naman talaga afford yung dream course dahil sa tuition fee, financial. Gusto ko maging piloto pero kailangan mo ng X amount of money para maging piloto. Pinili ito ng magulang para sa pamilya. Anak, dapat ito yung course mo kasi ito yung kailangan natin. Dinikta na. Wala ka ng choice. Nakapasa ka lang sa isang specific na program, parang hindi. Ito sana yung gusto ko. Course A, course B. Pero sa course C ako lang pumasa eh. So ito na lang. Diba? Hindi sigurado sa passion. Kaya napunta sa safe na choice. May kakilala ako habang enrollment na, hindi niya alam kung saan siya papunta. Nakita niya yung mga barkada niyang nakapila doon sa IT, doon na din siya nag-enroll. So, graduate siyang IT. Diba? So, pero ibig sabihin ba nun, hindi na sila magiging masaya? Siyempre hindi, diba? The good news is, at good news to, maaari mong
hanapin ang connection ng course mo sa values mo. Tama. Diba? Kumbaga, hindi naman siya wala ng pag-asa. Kailangan lang ng perspective shift. Ooh. Hindi necessarily course shift. Minsan yung pananaw mo kung yung kailangan mag-shift. Yun Kahit muna. hindi tugma, may ways ba para i-align sa values mo, yung current situation mo? Halimbawa, gusto mo talaga maging artist, pero napilitan kang kumuha ng accounting, pero hindi ako to. Dahil sabi ng magulang mo, mas madaling magkapera dito. Kung value mo ang creativity, baka inisip mong walang connection ang art sa accounting. Pero pwede mong gamitin ang creativity mo sa solving complex accounting, financial problems, o visualizing yung data through charts and graphs gamit yung creativity mo. Maraming creative financial careers tulad ng forensic accounting or financial analysis or financial consulting. Lahat ito may element ng problem solving at creativity. Kumbaga, o pwede mong hanapin kung nasaan ka nga. Hindi agad-agad na, ay, walang connection to, shift na ako. Diba? Tama. Ayon sa isang theory na tinatawag na job crafting theory. Kahit anong trabaho course, pwedeng gawing personally meaningful kapag natutunan mong i-align ito sa values mo. And ang mindset at approach mo ang susi. At hindi ka stuck. Pwede mong i-plan ang future mo. Kasi po pwedeng may mga nakikinig ngayon na hindi, ito na yun dinikta na to, gaya ng sinabi mo. Kahit hindi mo gusto kung nasaan ka ngayon, yung course mo ngayon o yung eskwelahan mo ngayon, may paraan para mapunta sa career na gusto mo in the long run. Yes. Hindi kinabukasan, di ba? Hindi naman halimbawa, pinilit kang kumuha ng IT, pero gusto mo talaga maging writer. Uy. Pwede mong pagsabayin yung pag-freelance writing habang nag-aaral. O pwede kang maging tech writer, isang career na gumagamit ng writing sa IT industry. Or napunta ka sa education, for example, pero passion mo talaga ang business. Diba? Pwede kang magturo sandali, tapos mag-aral ka ng entrepreneurship at magtayo ka ng negosyo. Yeah. So hindi siya end of the line. Hindi katapusan ng mundo. Tama. Ayon kay Savikas, yung kapitbahay namin, si Savikas, sa kanyang career construction theory, hindi fixed ang career path. At sa mga estudyante dyan, totoo to. Hindi fixed. Madami na kaming nakita na hindi naman ibig sabihin, yun na yun. Diba? Pwede mo itong i-adjust. Depende sa experiences, learning, o competency at mga skills na ma-acquire mo as you go along your career. Ganda, Dave. Mahirap pag-usapan, pero may hindi natatapos kung nagkamali ka o gusto mong magpalit ng direksyon sa buhay. Alam mo, Dave, nakaka-relate ako ng konti. Kasi growing up... Ay, parang tama-tama to, Zach. Sige nga. parang para sa'yo to. Mahilig ako sa music. Mahilig akong tumugtog, gitara, piano, pati na rin kumanta dahil nag-serve ako sa choir. Papasampulin sana kita, pero podcast to, hindi para to singing contest. Go. Dati, nung estudyante ako, mayroon akong pangarap maging professional musician. Oh! Gusto ko sanang hindi ko naman gustong-gusto, pero alam ng puso ko na mahal ko ang music. Okay. Kaya kinonsider ko sanang mag-aral ng music. Mag-aral mismo. Yun yung course. Sa college. Oo. Pero dahil ang na-influensya sa akin nung mga panahon na yon, kailangan ng stability, ng financial security. Nag-lean towards ako sa business course. Which is nakaka-relate ka pala sa mga concepts na pinag-usapan natin kanina. So gusto mo ng music, pero napunta ka sa business. Yes. Specifically, anong course? Marketing. Parang music, pareho naman ng M. Oo. Pero dahil hindi ako nakapag-aral officially ng music, ay hindi na ako pwedeng maging musician. Sa mga nakikinig, magaling na musikero si Zach as we speak. Nako,
Sana po, sana. Pero ngayon, nagtatrabaho ako sa corporate, sa sales. At the same time, nagagamit ko yung passion ko sa music sa pagsuserve sa simbahan, sa tulong sa iba't ibang mga gig, minsan sa kasal, sa birthday. Kumbaga, hindi naman siya naging, Zach, no? Hindi siya naging end of the road for you. Parang, hindi mo siya hinayaan na baka-apekto sa long-term future state mo as far as career is concerned. Tama, Dave, tama. Ikaw ba, meron ka bang mga kilala o baka ikaw mismo, Dave, may napansin ka ba na nag-shift ng course or ng career dahil sa values nila? Meron akong kaibigan sa college na hindi niya talaga, for those who are listening, kung si Zach ay nasa marketing, ako nasa finance. So meron akong kaibigan ng college na pareho kami ng course, accounting. Pero hindi niya talaga gusto yun. Yung nanay niya lang yung may gusto nun. At dahil yung nanay niya nagpapaaral sa kanya, tinuloy niya. At hindi niya lang basta tinuloy, graduate siya cum laude. Oy. So nagtrabaho siya bilang accountant pagkatapos ng board exam, pagkatapos siya ipasa yung board exam. Okay. Pero after 2 years, ginamit niya yung kinita niya sa 2 taon na nagtrabaho siya bilang accountant para maging tuition fee at nag-enroll siya ng marketing. Masters in marketing. Advertising. Kasi gusto niya talaga maging advertiser. Passion niya, gumawa ng commercial, ng billboard, creative siya. Pero inuna niya muna yung pagiging accounting at ginamit niya yun para makapag-aral ng gusto niya na. So nung nag-aaral siya, ginagamit niya yung sahod niya para mag-aral. At dahil nag-aaral na siya, nabalitaan nung university na dati siyang na CPA siya, na accountant siya, kinuha siyang professor ng university na yon sa accounting department naman. So ngayon, nagkatrabaho pa siya doon sa university kung saan siya nagmamarketing. And then, after niya ng masters, natapos niya yung marketing with honors again. Wow. Tapos, binitawan niya yung accounting job niya, lumipat siya sa marketing job. And after a few years, yun yung passion niya, doon talaga siya magaling. At some point, he represented the country in conferences, marketing conferences, ad conferences in, if I remember it correctly, in Manhattan, in New York, and another one in Cannes, in France. So, yun, yung top of my head na nag-shift, pinanindigan muna kung ano yan, kahit na iba yung gusto niya, pero ginalingan niya. Tapos, nag-shift din naman siya after some time at ginamit niyang platform yung pinag-aralan niya para magawa niya yun. Ganda. Thank you, Dave, sa kwento na yun. So, hindi nagtatapos ang kwento kapag wala ka sa gusto mong path. Yeah. Pero, another factor na kailangan natin pag-usapan, Zach, is in this day and age, social media is already at its height. Yes. At may epekto yun to staying true to our values. Tama. Social media, totoo, may effect yan. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang pamilya o kaibigan yung may impluwensya sa values natin. Oo. Malaking factor na din ang social media. Kayong mga nakikinig, gaano kadalas kayo mag-Facebook, mag-TikTok, mag-Instagram, di ba? Or kung ano pa mang platforms na nandyan sa mga susunod na taon na pinapakinggan nyo yung episode na to. Yes. May effect yan sa mga values natin. Mula sa mga viral na trends, influencers, o kaya yung mga curated posts, minsan, di natin namamalayan na nagbabago na rin yung priorities natin. Dahil lang sa nakikita natin online. Nai-influensyahan tayo, Zach, no? Oo. Pero paano nga ba natin malalaman kung naapektuhan na ng social media yung values natin? Kumbaga, hindi na tayo yun. Epekto na yun ng, hindi naman talaga importante sa atin yung value na to, pero na-influensyahan tayo ng social media. Paano nga ba, Zach? Yan. Ito, pag-usapan natin, kung paano ba yung mga influencers or yung mga trends na naka-impact sa values natin? Una, FOMO. Narinig mo na ba yung FOMO, Dave? Ay, narinig ko na to. Very popular to. The fear of missing out. Ay, baka ma-left out ako. Oo. Dahil sa social media,
baka may iba sa inyo nakakaramdam ng FOMO. Yung dahil sa sunod-sunod na trends, feeling natin kailangan natin sumabay para hindi lang tayo mapag-iwanan. Nakakain na sila doon, nakapunta na sila doon, nagagawa na nila to. Dahil nakita ko sa social media. Kunyari, may viral na isang a day in my life na vlogger na nagpapakita ng perfect skincare routine, mahal na kape, at aesthetic na lifestyle. Mapapaisip ka tuloy, dapat ba gumastos din ako sa ganito para maging successful? At parang ang boring ng buhay ko para kumpara kasi sa kanila. Kasi hindi ko nakagawa yung ginagagawa nila. Oo, may factor yon. Aside from FOMO, meron ding nauuso ngayon, influencer culture. Yan. Minsan, ano ba to? mas pinapahalagahan natin yung approval ng ibang tao kaysa sa sarili nating values. Kunyari, may isang fitness influencer na nagsasabing dapat mag-diet para maging attractive. Pero para sa'yo, mas mahalaga yung self-acceptance at health over the external looks. Yan. Kaya nagkakaroon na ng internal conflict. Isa pa, may nakikita kang trend ng soft life kung saan dapat effortless at laging stress-free ang buhay. Pero yung reality, hindi na siya realistic. Oo. Minsan kailangan mo rin magsikap at dumaan sa mga challenges para sa goals mo. Yan. Merong isang research ayon sa pag-aaral noong 2018, hindi ko na mabasa yung pangalan niya. Si Twenge et al. Twinge pala, Twinge. Twenge. Yun ang Filipino version. Filipino version niya. Filipino version ang pangalan niya. Si Twinge. Ang labis sa paggamit ng social media, maaari siya magdulot talaga ng low self-esteem, lower self-esteem. Minsan nga, pati anxiety. Kasi nga, unrealistic naman yung mga pinagkukumparahan natin. Kung perfect yung pinagkukumparahan natin. At dahil yun ang pinagkukumparahan natin, nagmumukhang insignificant, maliit kung anong meron tayo. Oo, Dave. Mayroon tayong isang, sa mga nakikinig, mayroon tayong isang short activity. Reality check to. Reality check. Yeah. Does this align with my values? Sige nga, kunin nyo yung worksheet nyo dyan, papel, or kung anong mang meron ka. Mabilis lang to. Una, meron bang isang online trend na pumatok sa'yo? Isulat o isipin ang isang trend na nagustuhan mo recently. O kung kailan mo man pinapakinggan to, parang napauso tong dance na to, pagkain na to, fashion na to. Meron ba? Yun yung una. Pwede mong i-post tong podcast at pag-isip. Pangalawa, isipin mo, bakit kaya ito sumikat? Ano ang message nito? Ano ang pinapahalagahan ng trend na to? O, diba? So, pwede mo ulit i-post para pag-isipan. Bakit ba, ano bang pinapahalagahan? Ano bang message nito? Pangatlo, ito magandang tanong. Pag nasulat mo na kung ano yung trend na pumatok sa'yo at ano sa tingin ng mensahe nun, tugma ba ito sa values mo? Nakakatulong ba ito sa growth mo? May ambag ba to o parang napipilitan ka lang sumabay dahil uso? Sige nga, i-post mo nga at magmuni-muni. Pang-apat, ano ang mas pipiliin mo? Ano ang mas mahalaga sa'yo kaysa sa pagsunod lang sa uso? Diba? So, ano yun? Of course, pag pinakinggan nyo to, depende kung kailan nyo to pinakinggan. May maraming trend dyan. Pero yun yung challenge, yun yung activity natin. At pwede mong ulitin, i-pause, i-rewind. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nakikita natin online ay organic. Madalas, ito ay curated, scripted, kumbaga, para maipakita ang best moments. Kung ano lang maganda, kung ano lang sana all moments. Hindi masama sumabay sa trends. Basta siguraduhin lang natin, ito ay aligned sa tunay nating priorities. Kung may content na laging nagpaparamdam sa'yo ng insecurity o pressure, baka sign na to at okay lang mag-unfollow. Tama. So let's wrap this up, Zach. Yes, Ang Dave. dami nating napag-usapan today,
Pero bago tayo matapos, let's have a quick recap lang ng mga key points natin. Yes, una, ang values ay mga bagay na pinapahalagahan natin at gumagabay sa ating mga desisyon. Pangalawa, mahalagang alamin ang values mo para mas madali ka makagawa ng choices sa school, relationship, o kaya sa future career mo. At pangatlo, hindi magic ang pag-alam ng values. Proseso. Kailangan ng self-reflection, experience, para mas maunawahan mo kung ano ba talaga yung mahalaga sa'yo. Ganda. Ngayon, Zach, ikaw, ano ang pinaka-takeaway mo sa discussion natin sa episode na to? Ako, Dave, realize ko sa kwentuhan natin na yung values natin napakahalagang pag-isipan at bigyan ng panahon para talagang alamin kung ano ba talaga yung values mo. Kasi kung hindi, baka yung mundo, yung mga tao sa paligid mo, na minsan baka hindi makakatulong sa'yo, yun na ang nagdikta ng values mo. Kasi ito na yung nakasanayan namin ng mga kaibigan ko, ng kultura dito sa pamilya namin. Kaya sumasabay ka na lang. Natutunan ko, Dave, sa kwentuhan natin na ang values, kailangan mo talagang i-discern, pag-isipan at ipagdasal din. Ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Kasi yan nga talaga yung gagabay sa bawat desisyon mo sa buhay. Tama. Ikaw, Dave. Ang ganda nung sinabi mo, Zach, na kung hindi mo ito aalamin, ang mundo ang magdidikta sa'yo. Ako, ang take-away ko at natutunan ko sa discussion natin ngayon, Zach, lahat tayo may iba-ibang values. Whether gustuhin man natin o hindi, may mga values tayong pinapahalagahan. Hindi man natin alam ngayon, pero nagdidikta ito kung paano tayo mabuhay, paano tayo magdesisyon, ano yung mga pinipili natin. At importante na mas kilalanin natin yung sarili natin para malaman natin kung ano ba talagang mahalaga para sa atin. Ang magandang balita doon, Zach, sa discussion natin, hindi naman to mahirap gawin. Merong proseso at may mga clues na po pwede tayong makita at gawin, o malamang habang nakikinig kayo ngayon, alam nyo na naman kung ano yung values nyo. Kailangan lang natin talagang i-identify at i-specify na oo nga, ito pala yun. Kaya pala ganito ako kasi ito yung mahalaga para sa akin. Ganda, Dave. Salamat sa sharing mo. At kayo naman, para sa inyo mga listeners, ano yung take away nyo from this episode? Pwede nyo itong isulat sa journal nyo or i-share sa kaibigan. Pwede rin naman i-post nyo sa social media, sa mga profile nyo, di ba, Dave? Yan. Maganda yan. The more we share it, mas madakong sana may natutunan kayo, at the more we share kung ano natutunan natin, mas madaming matututo. Huwag kalimutan na may digital worksheet tayo na makakatulong sa self-reflection. Yes. So, punta lang sa comment section, sa description ng episode na to, at nandun yung link, ilalagay namin doon. At kung gusto nyo pag-usapan ito kasama yung mga kaibigan o classmates, check nyo rin yung group discussion guide. Yan, mas masaya at mas malalim kasi yung learning, yung kwentuhan kapag may kasama ka na nagre-reflect. Tama, mandamay tayo sa magandang kwentuhan na to. Salamat sa pakikinig. Kung may natutunan ka ngayong araw na to sa pakikinig ng episode na to, pa-share nung episode na to sa isang kaibigan. At baka ito na ang kailangan nilang marinig ngayon o kung kailan man sila makikinig. Sa susunod na episode, pag-usapan naman natin, pag-usapan natin next episode, ang stress. Uy, stress. Exciting yan. And that's it for today, mga kaibigan. Sana may nadagdag sa baon mo. Yung mga gamit mo hindi lang sa school, kundi sa buhay mo.